na dulot ng pandemyang ito na siyang naging dahilan ng malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon. Magpaganon pa man ay hindi tayo sumuko kahit mahirap ang pinagdaanan para lang makamit ang quality education. Ang mga pagbabagong ito ay hindi natin maiiwasan, bagkus kailangan natin yakapin, tanggapin at pag-ibayuhin ang ating mga kakayahan. Sa kabila po ng hamong ito, kaagapay nyo ang paaralang elementarya ng San Juan Unit 1, mga guro, mga magulang, mag-aaral at iba pang stakeholders upang ipagpatuloy ang tapat na serbisyo at maisulong ang kalidad ng edukasyon. Halina't samahan niyo kami sa virtual na ulat ng SOSA taong panuruan 2020 hanggang 2021 ng aming unang guro, Ginoong Lamberto B. Ilongna sa pamamagitan ng live streaming. Bilang panimula ay bigyang pugay natin ang ating pambansang awit, Lupang Hinirang, sa pamamagitan ng audio-video presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang maghiling, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang pagkaw, ay hinatang tudlang awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay ka naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pa may di maghihiling. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay mag-amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang pagbibigay papuri sa dakilang tagapaglikha, pakinggan natin ang isang panalangin na magmumula kay Ginang Felcan D. Manalo, guro sa unang baita. Panginoon na aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin. Taos-puso ko kaming kumikilala ng utang na loob, dahil taglay pa rin po namin ang aming buhay. Hayag ang iyong pag-iingat at pagliligtas. Kaya po kaming nakatatawid sa araw-araw naming pamumuhay sa gitna ng mahirap na sitwasyon sa aming paligid na dulot ng pandemya. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming naging pagkukulang. Sa pagkakataong ito, ay ginugunita po namin ang bawat tagumpay ng lahat ng aktibidad ng aming paaralan sa buong taon ng panuruan sa gitna ng pandemya. Salamat po dahil patuloy kaming ginagabayan ng aming punong guro na walang sawang nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob upang lalo kaming makipagkaisa at lumaban sa bawat hamon sa pagdadala namin ng aming mga kampanya. Panginoon, nawa ang programang ito ang magpapaalala sa amin upang lalo pa kaming magsusumikap at magpupunyagi para sa ikapagtatagumpay ng lahat ng proyekto at aktibidad ng aming paaralan. Sa iyo po namin inahibiling muli ang lahat ng bagay. Naway gabayan mo po ang bawat bahagi ng programang ito. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang himno ng Calabarzon, Rizal Mabuhay at himno ng Kainta sa pamamagitan ng audio-video presentation. Dito sa atin o katagalugan, sabihin mo lang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana, lahat kami may pagkakaisa.
pagbabago, sikapin mo at abutin mo. Manalig ka at huwag isipin mga pagsubok nating haharapin. Nagkakaisa sa isang hangarin, pagtutulungan at pagmamahalan. Bumangon na sa isang panaginip, tatatahakin natin at tutuparin. Sumama na sa pagkakaisa ng bawat taong ang sigaw ay pag-asa. Isang lawit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hirap. Kaya tara na, halina, tayo na sa isang kainta. Simulan mo ang pagbabago, sikapin mo at abutin mo. Manalig ka at huwag isipin mga pagsubok nating haharapin. Nagkakaisa sa isang hangarin, ang pagtutulungan at pagmamahalan. Bumangon na sa isang panaginip, natatahakin natin at tutuparin. Sumama na sa kakaisa ng bawat taong ang sigaw ay pag-asa. Isang lawit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hirap. Kaya tara na, halina, tayo na sa isang kainta. Isang lawit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Isang lawit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hirap. Kaya tara na, halina, tayo na
magmumula sa aming mapagkumbabang School Officer in Charge, Ginang Lilibet T. Binuya. Sa iginagalang nating tagapamanihala ng mga paaralan sa Rizal, Dr. Cherry Lou D. Repia, at ang kanyang mga katuwang, Dr. Gloria C. Roque at Dr. Babylin S. Pambit, sa dalawang masisipag na taga-Masid Pampurok ng Cainta, Ma'am Leonisa C. Awarayan at Ma'am Sheila P. Peñano, sa ating minamahal na punong bayan, kagalang-galang Joniel Kit Nieto, at ating minamahal din na punong barangay, kagalang-galang Normita Felix, ang Pangulo ng Pamunuan ng GPTA ng Paaralang San Juan Unit 1, Ma'am Cristina Sheena Halabi, mga magulang, mga mag-aaral, mga kapwa ko guro, mga stakeholders, at mga kababayan natin na inaabot ng live streaming na ito. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po. Tuloy po kayo sa Paaralang San Juan Unit 1. Maraming beses nang nasubok ang katatagan ng mga Pilipino, kasama na ang mga Rizalenyo. Malalakas na bagyo, mga baha, pagputok ng bulkan, nakahawang sakit. Ano pa ang hindi kakayanin ng pusong Pilipino? Ang pandemya ng COVID-19 ay halos naglugmok sa buong bansa. Ang mga institusyon ng lipunan ay halos malumpo. Komersyo, transportasyon, paggawa at edukasyon. Ngunit mabilis na tumindig ang kagawaran ng edukasyon at gumawa ng mga hakbang upang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral kahit na nakakwarantena sa tahanan ang lahat ng mga tao sa buong bansa. Naglatag ng mga alternatibo sa nakasanayan na at tinawag itong New Normal in Education. Kaisa ng kagawaran ng edukasyon ang Paaralang San Juan Unit 1. Sa layunin nito na ipagpatuloy pa rin ang edukasyon kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Upang ibida sa atin ang kalalagayan, mga programang natapos at nailunsad sa Paaralang San Juan Unit 1 ay narito ang aming minamahal at masipag na school head, Sir Lamberto B. Elomina. Pagbati at pasasalamat po sa ating Municipal Mayor, kagalang-galang John Kit Nieto, sa punong barangay ng San Juan, kagalang-galang Normita C. Felix, sa ating pong DepEd family sa pangunan ng ating Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry Lou D. Repia, kasama ang ating dalawang ASDSS na sina Ma'am Gloria C. Roque at Ma'am Babylin R. Pambid, sa ating pong dalawang district supervisors sa sub-office ng Cainta, Ma'am Sheila B. Peñano at Ma'am Leonisa C. Awarayan. Nais din po nating pasalamatan at batiin ng mga Rotarians, Rotary Club of Cainta, Rotary Club of East Rizal, Rotary Club of Mid-East at Rotary Club of Suburban East Rizal. Mga stakeholders, minamahal na mga magulang, mga kapwa ko guro, magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay. Karangalan ko po na ibabatid at iulat sa inyo ang mga naging kaganapan, programs, projects, activities at accomplishment ng San Juan Elementary School Unit 1 for the school year 2020-2021 sa pamamagitan ng Virtual State of the School Address or SOSA. Alam nating lahat na ang taong panuruang 2020-2021 ay isinagawa sa panahon at sa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19. Hindi po ito naging madali sa larangan ng edukasyon. Nagkaroon ng sudden shift from traditional to new normal, implementing the distance learning. Nakakapanibago ang lahat ng mga pangyayari. Napakadami nating hamon na kinaharap. Subalit lahat ng bagay na imposible ay naging posible sa sama-sama nating pagtutulungan, pakikiisa at kooperasyon. Naging madali din po ang lahat ng dahil sa malinaw na layunin na ibinigay ng DepEd na nakapaloob sa flagship program na Sulong Edukalidad, addressing the challenges of quality basic education. Mayroon din pong programa ang DepEd Calabarzon na Pivot 4AQB na angkla din po sa Sulong Edukalidad ng DepEd.
i-improve ang performance ng mga mag-aaral, pahusayin ang paglilingkod ng mga guro, at patatagin ang pakikipag-ugnayan ng mga stakeholders upang makuha ang suporta nito tungo sa dekalidad na edukasyon. Ang Blue Rizal naman po ay flagship program ng Division of Rizal. Ano po ang layunin nito? Building 21st century work learning environment, leveling up on K-12 curriculum implementation, uniting all stakeholders to collaborate for quality education, at enriching competencies of school leaders and teachers. Ang mga activities, programs at project na aking iuulat at ilalahad sa inyo ngayon ay nakabatay at nakaangkla sa sulong edukalidad, Pivot 4AQB at Blue Rizal na kung saan may acronym na HOLDS. Ano po ba ang ibig sabihin ng HOLDS? H stands for Help and Reach Out Learners to Acquire Quality Basic Education. O, Offer and conduct professional development for teachers with technical assistance given. L, lead and manage school operational resources in accordance with existing guidelines and policies set by the department. D, deliver different learning modalities best fit for the learners. And S, strengthen parent-community linkages using different platforms. Kailangan po ang hawak kamay, ang pagtutulungan sa lahat ng panahon, hindi lang sa panahon at sa gitna ng pandemya. Hindi pwedeng nag-iiwanan at kanya-kanya. Dapat nagtutulungan. Ang unang layunin po, help and reach out learners to acquire quality basic education. Nagsagawa po ng on-site at online enrollment ang paaralan alinsunod sa DepEd Order No. 008 Series 2020. Ito po ay upang siguraduhin na lahat ng mag-aaral ay makapagpalista at dapat maipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral kahit may pandemya. Narito po ang resulta at ang percentage enrollment as compared from previous school year. Sa Kinder, from 161 to 151, ang percentage enrollment po ay 93.79. Sa Grade 1, from 187 to 179, the percentage is 95.72. Sa Grade 2 naman po, from 167 to 191, the percentage enrollment is 114.37%. Sa Grade 3, from 142 to 162, the percentage is 113.29%. Sa Grade 4, from 146 to 130, the percentage enrollment is 89.04. Sa Grade 5, from 149 to 162, the percentage is 108.72%. Sa Grade 6, from 164 to 154, the percentage is 93.90. Sa kabuuan, nakapagtala po tayo ng 1,129 na mga mag-aaral at may percentage enrollment as compared from previous school year is 101.07%. Ang Grade 2, 3 at 5 po ang nakapagtala ng mataas na bahagdan ng enrollment na nasa higit 100%. Ang Kinder, Grade 6 at Grade 1 ay nasa higit na 70%. Samantalang ang Grade 4 ang nakapagtala ng pinakamababang porsyento ng enrollment. Hinihikayat po namin kayong lahat, mga magulang, mga stakeholders, na tulong-tulong po tayo na abutin ang mga bata at tulungan sila na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa gitna ng pandemya. Alam po namin hindi naging madali para sa inyo, mga magulang, at sa inyong mga anak ang distance learning, implementing modular distance learning.
napakadaming challenges tayong hinarap tulad ng may mga magulang na nagtatrabaho at di naturuan ang mga anak sa bahay. May mga magulang din po na hindi kayang ituro ang mga skills at learning competencies. Madaming sasabutang learning activity sheets sa modules at iba pa. At dahil po dito, nakapagtala po tayo ng 83 mga batang mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ang halos tumigil na sa kanilang pag-aaral. Subalit, hindi po tumigil ang ating SDO Rizal sa pangunguna ng ating Schools Division Superintendent upang hindi makapagpatuloy ng pag-aaral ang mga batang ito. Kaya po inilunsad ng DepEd Division of Rizal ang Project AKAP. Ano po ba ito? Anak, kumusta ang iyong pag-aaral? Ito po ay proyekto na naglalayong bigyan ng intervensyon ang mga mag-aaral upang matulungang makabalik at makapagpatuloy sila ng kanilang pag-aaral. Na-identify po ang 83 mga bata mula kinder hanggang grade 6. Tinawagan sa telepono, kinausap ang mga magulang, pinuntahan sa kanilang mga tahanan at ipinadama sa kanila ang mainit na pag-akap. At hindi naman po nagpabaya ang paaralang elementarya ng San Juan Unit 1 bilang sagot sa tawag ng DepEd Division of Rizal na akapin ang mga batang nahihirapan sa pag-aaral. Inilunsad naman ang Project Aruga o Alagaan ng may respeto, unawa at gabay ang mga bata. Habang ang mga bata ay inaakap, mainit na ipinadama sa kanila ang pag-aruga. Ang akap at aruga ay ang proyekto na nakapaloob ng mga interbensyon upang sagipin at matulungan ang mga mag-aaral na makapagpatuloy ng pag-aaral. Maraming salamat sa mga guruan na nagsagawa ng proyektong akap at aruga. Nang dahil sa inyo, natulungan natin ang mga mag-aaral na matapos ang kanilang pag-aaral hanggang sa makamit ang tagumpay. Sa 83 mga batang nahirapan sa pag-aaral at mga batang nais nang tumigil sa pag-aaral, 80 po sa kanila ang inakap at inaruga at nagpatuloy ng pag-aaral. Ang pinakamabuting magagawa ng paaralan o mga guro ay unawain at abutin ang mga mag-aaral na nasa pinakamahirap na kalagayan kahit pamalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Minsan po, kailangan magsakripisyo upang may masagip tayong mga buhay. Pangalawa po, offer and conduct professional development for teachers with technical assistance given. Nagsagawa po ng mga pagsasanay ang paaralan upang linangin ang kakayahan ng mga guro bilang paghanda sa new normal education sa pamamagitan ng LAC at INSEP. Ang ISLAC na isinagawa ng paaralan ay batay sa pangangailangan ng mga guro. Ilan sa mga ito ay ang ISLAC on Weekly Home Learning Plan noong August 11, 2020. ISLAC on Modular Distance Learning ay isinagawa naman noong September 15, 2020. ISLAC on DepEd Order No. 31 Series 2012. Ano po ba to? Interim Guidelines, Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan noong October 12, 2020. Nagkaroon din po ng virtual school-based in-service training for teachers noong March 15 to 19, 2021. Ang ilan po sa tinalakay at pinaksa sa nakaraang INSET ay ang mga sumusunod. Child Protection Policy or DepEd Order No. 40 Series 2012. Ito po ay tinalakay upang masigurado na ang mga bata ay higit at dapat na proteksyonan sa panahon ng pandemya. Tinalakay din ang Remedial Intervention Program. Natuto ang mga guro sa tamang proseso at pagsasagawa ng interbensyon na dapat ibibigay o dapat ibigay sa mga bata.
Tinalakay din sa NCET ang Personal and Professional Code of Ethics for Teachers. Sa kabuuan, naging maayos at lumawak ang kaalaman ng mga guro sa bawat paksang tinalakay sa NCET. Nasusukat ang tagumpay ng tao sa kalidad ng bunga ng kanyang mga gawa kung paano niya isinasagawa ang pag-abot sa mga ito. So, isa sa mga natutunan ko sa last session namin sa school ay yung lesson planning. Although ito ay na-discuss sa amin ni Ma'am Lilibet, ni Sir Romel, at natalakay din ito sa pangkalahatan ni Ma'am Nevis. Alam ko lahat po tayo marunong gumawa ng lesson plan. Kaya lang minsan hindi po natin maitatanggi na kapag tinatamad na, hindi na natin tinitingnan kung lalo na yung parts ng lesson plan. Okay? So, isa po sa natutunan ko doon sa paggawa ng lesson plan ay yung congruency ng objective. So, hindi tayo basta gagawa lang or kukopya. Dapat titingnan natin sa pagsulat. Congruent ba ito sa curriculum na ginagamit natin ngayon? So, nung face-to-face K-12 curriculum, so, nabago, nagkaroon ng MEL. So, dapat congruent siya doon. Ikalawa, sa natutunan ko rin po dito yung paggamit ng localization, contextualization sa lesson plan. Yung una, medyo mahirap. Nagkaroon kami ng brainstorming, talagang nabasa ng idea. Natutuwa lang ako kasi pagka ganun sa meeting namin, natututo ako kung paano mo mag-contextualize, localize. Ito yung kasi sa module, iba yung ginagamit. So, pagdating dito sa atin, dapat isipin natin, ito ba applicable dito sa kainta? So, iisip tayo ng paraan o iisip tayo ng ibang lesson, pare-pareho pa rin na maiintindihan ng mga learners natin dito within the community. Contextualize yung ginagamit ng mga lengguwahe. Minsan yung iba masyadong malalim. So, papalitan natin siya doon sa lengguwahe na mas mauunawaan din siya ng mga learner natin. Yung mga iba, Bisaya. Hindi naman pwedeng i-Bisaya natin siya all throughout o kaya Bisaya, Tagalog, English. Dito sa Kainta, Tagalog ang ating dialekto. Ikatlo, yung importance of motivation. Ito gustong-gusto ko siya, lalo pag motivation kasi gagawa natin siyang springboard doon sa susunod na lesson natin. Masaya siya kasi nagiging creative si teacher dito. Napupukaw niya talaga yung atensyon. Kahit anong pwede natin gawin sa motivation. Basta related doon sa magiging lesson natin. Next is the different strategies in presenting the lesson. Yan, naano ko rin na hindi ka lang basta magdi-discuss. So, lahat gagamitan mo ng strategy na kung saan matututo yung bata. Ilalagay, lagi sinasabi ng Sir Romel, kapag gagawa ng lesson plan o ng video, ilagay mo yung sarili mo na ikaw ang bata. May matututunan ka ba? Sabi rin nga ni Ma'am Lilibet nun, ipasagot mo kung may anak ka, basta may learner doon, ipasagot mo kung talagang masasagot niya. Okay. Next is ladderized question from who to how. Ito yung sa HATS po. Medyo, minsan, aminin man natin, minsan ako ganun din po na kapag tinatamad na ako, ang tanong ko na lang ano, saan, kailan. Tapos na. Pero kailangan pala gumamit din tayo ng bakit, papaano, anong nasa sa loob mo. Ito yung para na-express ng bata, matuto rin sila ng reasoning. Hindi yung, di ba pag nagtanong tayo, ini-expect natin, pagkatapos ng maliit na sagot, may explanation. Hindi yung basta, yes ma'am, no ma'am. Hindi ganun, dapat matuto rin tayo matuto yung mga bata natin na mag-reason out in a nice way. Next is congruency of the objectives to the activities. So, dapat lagi silang mag-judge. Ito yung sinasabi sa amin lagi ni Sir Romel. Na kapag gagawa kami ng lesson plan sa activities,
dapat lagi siyang congruent or jive doon sa objective na gagawin namin. Hindi ko ano lang yung gusto namin, anong maisipan yun na yun, hindi. Next is importance of generalization. Ito po ay manggagaling sa bata, hindi sa atin. Generalization, ano ang kanilang natutunan? Huwag mong ibigay sa kanila yung gusto mong sabihin. Dapat sa kanila manggaling. Application should be based from the experience of the learner. Application. Magagamit ba nila to sa buhay nila? Paglabas ba nila ng school? Paglabas ba nila ng dito sa modular? May apply ba nila sa buhay? Yung math. Okay? Saan magagamit yung math? Multiplication, division. Di ba sa pamimili na sa tindahan? Yan. So, basta lagi nating isipin na yung itinuturo natin sa bata ay dapat magagamit nila in real life. The congruency of the evaluation to the given objective, it can either be multiple choice, matching type, enumeration, problem solving, and easy with the help of rubrics. Ito gusto ko siya dahil sa grade 5 kasi pag may rubrics talagang although sa una nahihirapan sila kasi hindi sila sanay. Sanay sila sa multiplication, sanay sila sa matching type, sa enumeration. Pagdating na sa easy, tapos may rubrics na, hindi na nila alam yung gagawin. Siguro hindi po sila naging familiar doon. So dapat iano natin siya na kapag nagbigay tayo ng easy, hindi tayo out of 5 points, 2 points. Dapat ito ay mayroong kaakibat na rubrics. Okay, so lagi nating isipin, ang paggawa po ng lesson plan ay isinasabuhay. Hindi yung, ay nakita ko to sa internet, ito na to. Hindi po. Although, lucky tayo kasi mayroon ng lesson plan sa internet, pero dapat titingnan din natin, makakatulong ba ito? Jive ba ito doon sa lesson ko? So kung hindi, pwede tayong mag-modify. Ito yung laging sinasabi rin ng dating mga head sa akin. Pwede kang mag-modify, pwede mong gawin as long as hindi ka nalalayo doon sa landas na tinatahak ng lesson planning. Yun lang po. Thank you! Sunod pong layunin, lead and manage school operation resources in accordance with existing guidelines and policies set by the department. Ito po ay layunin upang masigurado na ang pondo ng paaralan ay magamit sa pagpapatupad ng buong paaralan at higit sa lahat para sa kagalingan ng mga mag-aaral. Siguraduhin na sumusunod sa existing guidelines and policies of the department. Nagsagawa po ng reproduction, sorting at distribution of modules and other learning materials sa tulong ng non-teaching at teaching personnel. Ang pondo pong ginamit sa mga nasabing modules ay buhat o supply ng division office, samantalang sa other learning activity sheets, supplementary materials at iba pa ay sa school MOOE or maintenance and other operating expenses. Bawat linggo, kailangan pong makapag-produce ng 1,129 learning activity sheets sa lahat ng asignatura upang may pamahagi sa mga magulang na kinabibilangan ng weekly home learning plan, weekly test at activity sheets. Sama-sama ang mga guro sa pagpaparami ng mga self-learning materials ng mga mag-aaral. Tulong-tulong din sa pagbuo ng mga modules at mga self-learning materials. Napapagod man, ngunit hindi susuko ang mga guro sa new normal. Tuloy ang laban. Kada linggo po, nagsasagawa ng distribution at retrieval of modules and other learning materials ayon sa takdang oras na ibinigay ng paaralan. Sumusunod ang mga magulang or sumunod po ang mga magulang sa health and safety protocols na itinakda sa retrieval and distribution of self-learning materials. Bakit po namin ginawa ito? Ito po ay isang uri ng paglilingkod. Sabi nga po sa kasabihan, only a life lived in the service to others is worth living. And
and being service to others is what brings true happiness. Sumunod pong layunin, deliver the learning modality best fit for the learners. Inihahatid sa mga mag-aaral ang learning modality na tumutugon sa kakayahan ng mga mag-aaral upang iakma sa new normal. Meron po tayong ODL, MDL, BDL at iba pa. Ano nga po ba ang modality ang akma sa mga mag-aaral ng San Juan Elementary School Unit 1? Batay po sa datos na nakalap buhat sa enrollment form ng bawat mag-aaral, sa pangkalahatan, ang piniling modality of best fit ng mga magulang at mag-aaral ng paaralan ng San Juan Unit 1 ay modular distance learning. Mayroong kabuuang 33 modular distance learning classes. Kaya po nagkaroon ng pagsasanay para sa mga guro tungkol sa iba't ibang learning modalities sa new normal na angkop sa pangangailangan at kakayahan ng mga bata. Nagkaroon din ng pagsasanay ang mga guro on weekly home learning plan. Nilalaman ng weekly home learning plan ang mga aralin at gawain na kailangang pag-aralan at tapusin na mag-aaral sa loob ng isang linggo. Ang mga weekly home learning plan na ginagawa ng mga guro ay batay sa localized monitoring tool ng paaralan at iwinawasto ng dalawang guro upang masigurado na ang mga ito ay batay sa kakayahan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga lessons po na ibinibigay ng mga guro ay dapat meaningful o makabuluhan. Dapat din po ay responsive at relevant sa pang-araw-araw nilang buhay. Hangad din ng paaralan na siguraduhin na lahat ng mga bata ay mabigyan ng interbensyon sa pagbasa at pag-unawa both in English and Filipino. Kaya inilunsad ang Project BRB4 o Blue Rizal, Barangayan para sa bawat bata bumabasa. Ito ay proyekto ng DepEd Rizal para sa mga batang nahihirapang bumasa at makaunawa ng binasa. Lahat ng mga batang mag-aaral sa grade 1 at grade 2 ay sumailalim sa programang ito bilang interbensyon. Sa baitang 3 hanggang baitang 6, mayroon pong 32 identified frustration readers both in English and Filipino na naisama sa proyektong BRB4. Ang mga batang sumailalim sa proyektong BRB4 ay kinumusta ng mga guro. Nangyari ang virtual kumustahan o kaya ay kinakausap ng mga guro ang mga magulang tuwing araw po ng retrieval at distribution upang kumustahin ang progreso ng mga bata sa pagbasa. Noong inilunsad ang proyektong BRB4 sa paaralang San Juan Unit 1, ang mga batang hindi natuturuan ng mga magulang sa pagbabasa pagkat sila ay nagtatrabaho ay inakap at inaruga ng mga guro ng San Juan Unit 1. Gumawa ng paraan si ma'am at si sir upang maturuang bumasa ang mga bata. Ang mga magulang ng mga batang sumailalim sa proyektong BRB4 ay binigyan ng kopya ng module na gagamitin sa proyekto. Nagbigay ng oras ang mga guro upang sila mismo ang magturo sa mga bata gamit po ang module ng BRB4. Dahil sa pagtulungan ng mga paaralan at ng buong komunidad, darating ang araw na wala ng bata sa Rizal ang hindi makakabasa. Ang isang mabisang pamamaraan upang hubugin ang tao ay sa pamamagitan ng mabuting edukasyon. Edukasyong may puso. Ang huli pong layunin, strengthen parent-community linkages using different online platforms. Layunin ng paaralan na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang, komunidad at iba pang mga stakeholders na makatutulong sa pagtataguyod ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Kailangan po natin ang sama-samang pagtutulungan upang may sakatuparan ang mithiin ng ating paaralan.
Hindi po namin magagawa ang aming mga layunin kung hindi niyo po kami tutulungan. Mahalaga po ang bawat tulong na ibibigay ninyo sa amin. Sa katunayan, nakipag-ugnayan po tayo sa ating punong barangay sa pagsasagawa ng distribution ng mga modules sa mga magulang noong nakaraang pasukan. Nagsagawa din ng virtual General Assembly ang ating paaralan at mga magulang upang ihanda at alalayan ang mga magulang tungkol sa mga pagbabagong magaganap sa new normal education. Ganon din po, tuloy ang ugnayan ng paaralan sa pagitan ng mga Rotarians. Sa katunayan, nagbigay ng suporta ang mga Rotarians sa paaralan sa mga alay na supplementary books para sa mga mag-aaral. Ang Rotary Club ang isa sa mga masugid na katuwang ng paaralan. Bago pa man po mauso ang mga community pantries sa bansa, ay isinagawa na po ng Paaralang San Juan Unit 1 sa tulong ng Rotary Club of Cainta ang pamimigay ng bigas, mga gulay at ilang cellphone sa mga mag-aaral na higit na nangangailangan. Ito po ay isinagawa noong Oktubre 2020. Hindi rin po pahuhuli ang mainit na ugnayan sa pagitan ninyo mga magulang at ng mga guro. Nagsagawa din po ng online kumustahan bawat linggo mula noong magsimula ang pasukan noong Oktubre 2020. Mahalaga po ang regular na ugnayan sa pagitan ng mga magulang at guro upang matiyak ang pagkatuto ng mga bata gamit ang modular distance learning. Mahalaga ang komunikasyon at pagkakaroon ng magandang relasyon ng paaralan sa mga stakeholders. Kayo po ang mahalagang sangkap ng paaralan, kayong mga stakeholders. Ang pagkakaroon ng komunikasyon ay nagbubuo ng magandang relasyon at pagpapahalaga nito. Nakabubuo rin ito ng tiwala at pagiging matapat ng mas marami pang customers. Kung ganito, ay siguradong maaabot ang tagumpay. Kaya po, mga magulang, mga stakeholders, umaasa po kami na patuloy po kayong susuporta at makikiisa sa paaralang elementarya ng San Juan Unit 1 sa darating na school year 2021-2022. Lalo po nating paitingin ang ating ugnayan. Bakit po? Dahil ito po ay para sa batang Rizalenyo. Sulong Edukalidad, Sulong Blue Rizal, Sulong San Juan Unit 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pangwakas na pananalita ang ating maririnig mula sa aming Galug-Guro 2, Ginang Nerissa I. Solidarius. Magandang araw sa lahat. Isang matagumpay na taon ang natapos ngayon sa kabila ng mga pinagdadaanan nating hirap at sakripisyo. Ako at ang buong pamunuan at kaguruan ng Paaralang Elementarya ng San Juan Unit 1 ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga magulang na walang sawang gumabay sa inyong mga anak upang patuloy makakapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan. At sa tiwala at suporta na ibinigay ninyo sa aming mga guro. Sa mga bata na sa kabila ng sitwasyon natin ngayon, patuloy kayo na nagpursige at nagsumikap upang makamit ang tagumpay sa isang taon na pagsunog kilay matapos lamang ang antas na tinatahak. Sa aming mga stakeholders, lalo na po ang Rotary Club of Cainta, sa kanilang malasakit at pagmamahal sa pagtugon ng mga pangangailangan natin. Sila ay patuloy na nakaagapay sa atin upang matulungan ang mga batang mag-aaral at kayong mga magulang. Sa mga taong handang tumulong, bukas palad na nagpaabot ng tulong sa paaralan upang maisakatuparan ang aming mga mithiin. Maraming salamat po. In behalf of San Juan Unit 1, I would say that you have influenced our life in such a positive way. Words can't express our appreciation. You are truly our inspiration to do our best. Thank you, and may God bless us all.
teaching me how to love, for showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, for showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. I thank you, and it's all because of you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. There's no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Teaching me how to live, for putting things in perspective, for teaching me how to give and how to take no mistake. We were put here together, and if I break down, forgive me, but it's true that I'm making with the love I feel inside. Thanks to you. Thanks to you. Thank you, Mama. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga sa amin. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po sa lahat ng teacher na nagturo sa amin. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa San Juan Unit 1 dahil nairaos pa rin natin ang pag-aaral ngayong school year. O sa ginawang akap at arugan ay pinadama sa akin ng aking mga guro. Nakapagpatuloy po ako ng pag-aaral sa panahon ng pandemya. Salamat po sa ginawang akap at aruga na ipinadama ng aking mga guro. Nakapagpatuloy po ako sa pag-aaral sa panahon ng pandemya. Maraming salamat po sa akap at aruga na ipinakita at ipinadama ng aking guro. Dahil po sa tulong at gabay nila, nakapagpatuloy po ako ng pag-aaral sa gitna ng pandemya. Maraming salamat po sa akap at aruga na ipinakita at ipinadama ng aking guro. Nang dahil po sa tulong at gabay nila, nakapagpatuloy po ako sa pag-aaral sa gitna ng pandemya.